Alright, magandang araw po sa inyo muli at welcome back. Ating pong pag-uusapan sa pagkakataong ito naman, ito pong nangyaring ang paglilipat o paglipad ni kay Sara Diskaya doon sa Cebu. Gaya po na nabanggit natin, pag-usapan natin kahapon, no, opisyal nang inaresto itong si Sara Diskaya. Pero bago po yan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment. At muli po ang aking paalala, di kasi po yung mga comment po na hindi ata naunawaan yung nakaraan nating video. Tayo po hindi abogado, tayo po ay isang graduate ng political science na naglalayon lamang na makapagbahagi ng aking limitadong nalalaman o kaalaman para sa mga bagay-bagay na kaganapan sa gobyerno natin. Maraming pong salamat sa inyo. Ngayon po, ito pong si Sara Diskaya nga, alam niyo po nung hinuhuli ito, yung pinoproseso siya. Nung pinoproseso, fingerprint niya, dinala siya from NBI to Muntinlupa, tapos Muntinlupa to DOJ kinabukasan, tapos tinakbo naman, nilipad naman siya sa Cebu. Alam niyo po, bilang tao, bagamat ako ay kabahagi ng mamayang Pilipino na naghahanap ng sagot at gustong may mapanagot dito sa mga pangyayaring, sa anomalyang nangyari dito sa flood control. Nandun din po yung aking naramdamang awa dito po kay Sara Diskaya at sa kanyang pamilya. No, naaawa po ako kasi syempre bilang isang tao at bilang isang magulang, mahirap pong maisip na hindi mo alam ano ang posibleng mangyari sa iiwanan mong mga anak. Yung sila'y makukulong mag-asawa ng hindi po kasi biro yung pagkakakulong niyan. Kung sakasakali mahatulan niya ng guilty, hindi po yan 2, 3, 4, 5 taon. Malahala ka yan. Posible po yung life imprisonment. Ano? So nakaramdam po tayo ng awa. No? Bagamat naghahanap tayo ng sagot, solusyon, naghahanap tayo ng taong mananagot. Subalit, nandun din sa ating isipan na gaya na sinabi ni Secretary Remulla, marami pang big fish, marami pang malalaki ang kailangan makasuhan at mahuli at mapanagot. Kasi po ako naniniwala personally na si Sara Diskaya hindi ito magagawa ang paglabas ng mga pondo, ang paggawa ng transaksyon, mga ghost projects, ang mga substandard projects at kung ano-ano pang bintang sa kanya kung totoo man, nang siya lang o sila lang mag-asawa, kumpanya lang nila. Dahil po may bidding process yan. May mga kasabot yan na mga politiko, I think, na yun nga, gaya na sinabi nila, naaabutan nila, binibigyan nila ng mga regalo, kung ano man, kaya naman nai-impluensyahan nila dahil may mga kickback, no? Dapat yung mga politikong yun mismo na nagpapalusot ng mga bagay na ito, masama sa mahuhuli, may imbestigahan, makulong, mapanagot. Dahil gaya na sabi natin noon, it takes two to tango. Kung nagagawang maglabas ng pondo at mag-insert it, makapaggawa ng mga proyektong hindi totoo para mailabas ang pondo, ang mga kumpanya ni Diskaya, mayroong mga tao sa loob ng gobyerno, mga politiko na naglalabas ng pera para maisatuparan yan. Yun ang mga dapat natin alam. At ngayon nga patuloy-tuloy sa imbestigahan Senado, which is napakagandang bagay para maunawa natin na ano ang nangyayari ngayon at sino dapat mapanagot. Ngayon po, nung kanina ay inilipad na nga po si Sara Diskaya sa Cebu. Bakit po sa Cebu? Kasi po, kung matatandaan po natin yung kaso na nagmula sa Davao, nag-desisyon po ang korte na kailangan ilagay ang kaso niya sa isang independent ba o ibang regional trial court para siguro sa mas maging kapani-paniwala, no? Out of biases. Ngayon, no, dapat punta po yan sa Cebu, sa branch 27 po ata. Pero, kung makikita po natin, no, yung mga paglalakad niya, pagsasalita niya sa media, I think it's a bit of sarcastic na wordings sa kanya. Pero talaga nararamdaman mo yung inis, pagod, antok, galit niya. Pero hindi niya mapigilang umiyak. Nakakaawa rin yung sitwasyon niya. Ngayon, nung dinala po yan sa Cebu, doon po malalaman sa Cebu kung saang detention facility
siya ilalagay. Kung siya po ay ikukulong doon habang iniimbestigahan o nililitis o ibabalik sa Maynila, sa Muntinlupa, kung saan man po siya dapat ilagay, ano? Doon po yan malalaman. At yung mga politiko na sinasabi niya noon na sabi niya kami ay makukulong, maghihirap samantalang sila magiging masaya, magiging tuloy-tuloy ang ligaya, tuloy-tuloy ang buhay. Naramdaman po natin doon na yung fairness na hinahabol niya, yung fairness na gusto niya mangyari. At tingin ko naman po, ang personal kong opinion dyan, hindi po malayo na mapanagot ang mga yon dahil tuloy-tuloy po ang pag-iimbestiga at kahit nga po kaalyado at mismong pinsan ni BBM ay pinaiimbestigahan at kinakasuhan. So, itong mga bagay na ito, kailangan din po natin maunawa, hindi po natin dapat isisi ito lahat kay BBM dahil ang mga transaksyon at ang mga proyektong nagawa dito, karamihan dito na aprubahan at naibaba ang pondo, hindi pa po presidente si BBM. Bagamat kay BBM nagsisimula at nanggagaling ang investigasyon ngayon at maaaring sa ibang pagkakataon ay sangkot pa sila, hindi na natin pwedeng alisin ang katotohanan na hindi naman siya nag-aproba ng ibang mga projects dito. Yung iba dito, deklarado ng tapos ng 2022 pa. Hindi pa siya nakaupo. Pero wala naman palang proyekto. So, in fairness naman sa kanya. Pero ganun din, may pananagutan din siya kung ang mga nilabas na pondo ay nasa administrasyon na niya, na hindi niya masyadong nasilip, nakita, pinirmahan lang niya. Bilang presidente, hindi ka dapat gano'n ka-careless. There is no room for negligence pagdating sa mga bagay na makaka-apekto lalo na sa buhay ng mga mamayang Pilipino. Lalo na napakalalaking pondo ito. Napakalalaking pondo ang pinag-uusapan natin. Kaya hinahabol natin at hinahanap natin yung mga big fish, big fish na hinahanap at sinasabi ng mga ibang kritiko. Yan naman, kung magagawa ng gobyerno, dyan nila mababawi ang tiwala, I think, ng taong bayan. Yung hindi lang puro salita, nababagalan na nga ibang mga taong bayan Dahil sabi ni Secretary Boyeng Remulla nakaraan, by December 15, may mga makukulong na, pero wala naman tayo nakita. Merong mga nakulong na mga sangkot sa iba-ibang pogo, yung katulad nila Alice Guo, ngayon nga sila Diskaya, may mga nakadetine. Pero may politikong pinahanap natin ngayon sila Roque, sila Saldico. Pero itong mga ito, bagamat ginagawa lahat ng gobyerno para mahuli, mapakulong, mapanagot, maimbestigahan, wala sila sa Pilipinas, napapakulong ngayon yung mga, kung masasabi nating counterpart nila sa kalokohan na ito. Ito nga ngayon sila mga Diskaya at kung ano-ano pang mga transaksyon ng mga kumpanya. At madali naman siguro mag-trace yung iba dyan dahil yung iba di umano ay nagbibigay ng campaign fund. Kaya na rin ang sabi nga nung dating aide ni Sara Duterte, si Madriaga, na nagbibigay yung ibang pondo ng Pogo Fund at ng mga drug lords di umano ay napupunta sa campaign fund nila Sara Duterte noong tumakbo siya noong 2022. So malaking posibilidad na ang mga politikong ito nakatanggap para sa kanyang kampanya, sa kanilang mga kampanya. Kailangan na alamin kung sino-sino yan. Kaya hindi maiwasan na imbestigahan din pati yung SALN at SOSE ni Marcoleta na hindi niya na sinabi lang niya anonymous donor. Hindi maaaring anonymous donor kasi may malaking perang pinag-uusapan dyan at sangkot ang tiwala ng taong bayan. Yung pangyayari po dito kay Diskaya, balikan po natin, kapag po ito nakulong, ang ating pong hiling, sana hindi dito nagtatapos ang lahat. Sana hindi sa kanya natatapos ang lahat. Sana yung mga totoong sangkot masama sa mapanagot. Nakakaawa man ang nangyari sa buhay nila ngayon na sila ay nasa piitan. Nakakaawa rin ang taong bayan na ninakawan, niloko, pinagsamantalahan. Hindi lamang po usapin ng kaban ng bayan kundi ang moralidad ng mga Pilipino. Na noon ay akala natin kasi ang Pilipino siguro akala ng iba kaya nilang tanga-tangahin ng Pilipino. Kaya sa mga botante dapat tayo matuto at sino, ang batayan ng ating pagboto, sino ang dapat nating iboto, paano natin mapagdidesisyonan kung karapat-dapat ba
ang isang kandidato sa ating boto, kailangan po mag-isip tayo ng malalim, alamin natin ng maigi kung ano ang dapat natin maging desisyon dahil ito po ay makakaapekto hindi lamang sa atin kundi sa ating magiging mga anak at sa mga susunod na mga henerasyon. Sana po naunawa natin yung gusto kong iparating at muli po maraming salamat. Sana po ay inyo pong i-subscribe ang channel na ito at mag-comment po kayo, mag-like at share. Maraming salamat po sa inyo.